Hi everyone, my name is Ronald. Welcome to my channel. In this video, i-share ko sa inyo gamit na dapat nyong i-check-in or pwede nyong i-hand carry at yung mga bagay na hindi nyo dapat dalhin when you're traveling to Singapore. Disclaimer lang, I don't represent Singapore Immigration. This is for educational purposes. So if you haven't subscribed, please subscribe, and marami pa tayong video na makakatulong on your next travel journey. So yung topic natin is ito, prohibited items, mga bawal na item, mga dapat i-check-in, mga pwedeng i-hand carry, yung mga items na merong limited quantity, and of course my personal tip. So first thing, wag kayong magdadala ng drugs or any substance. Bawal to, it's death penalty in Singapore. So ingatan niyo yung gamit niyo, baka may maglagay ng drugs or anything, but it never happened, just giving you an information lang. Next is chewing gum. Medyo weird pero totoo to, hindi kayo pwede magdala ng chewing gum unless it's medicinal purposes or dental gum. Next naman is mga fake items or counterfeit. Hindi naman ibig sabihin kapag fake yung suot yung damit or fake yung suot yung sapatos, bawal yon. Ang ibig sabihin dito is yung mga brand new na fake items, yung mga naka-sealed pa, may mga price tag pa. Yan, pag nasilip yun na fake, yan, makakonfiscate yun or maybe meron kayong fine. So, iwasan lang natin yun. Next is yung obscene or mga porn na magazine. So, online naman to guys so wag na kayo magdala just in case makalimutan nyo. Any flammable, lighter, bawal na rin yan. And yung e-cigarette. Pwede itong i-hand carry or pwede rin i-check-in. Kasi depende. Kasi may battery siya. So, I suggest, huwag nyo na lang dalhin. Kapag na-confiscate, sayang din lang. Magdala na lang kayo ng sigarilyo. If you need narcotic, ano tawag doon? Nicotine. If you need some nicotine. Okay. So, next is animal products. Galing sa hayop. For example, yung claw. Yung claw ng iguana, ganun. Or meron ngipin ng hayop. Huwag na lang kayo magdala kung papunta kayo sa Singapore. Kasi baka ma-confiscate din. So, this one is straightforward. Any weapons, bawal. Explosive or sharp objects. And ito medyo weird rin, pero bawal kayo magdala ng any telecommunication equipment. Merong listahan yan kung ano yung mga bawal, so medyo tedious. So, i-share ko na lang sa inyo. So, next naman is items na dapat nyong i-check-in. So, ito madali lang guys, yung mga matutulis na object, nail clippers, scissors, i-check-in yan, pati yung mga liquid base product, tulad ng mga palaman, shampoo, anything na liquid. Ito rin, kung papasok kayo ng Singapore, halimbawa OFW kayo, gusto niyo magdala ng canned goods, pwede rin naman, kasi mabigat naman talaga yan. Fragile container, ito yung mga babasagin na items. Kung meron kayong mga dala, anything na babasagin, check-in nyo. So next is yung mga items na pwede nyong i-hand carry. So baby food, special dietary items, kung may mga tinitake kayo, medicines with prescription. So, make sure kung may dala kayong mga gamot, meron din kayong prescription ng doktor nyo. Baka kasi matanong kayo or masilip. Mga pagkain luto or snacks, yan, pwede nyo i-hand carry yan. Kasi minsan ayaw natin kumain sa aeroplano. Ang mahal, di ba? Empty containers. So, pwede kayong magdala neto. It's best siguro kung plastic siya para hindi masira during the flight. So, ito naman yung mga items na may limited quantity. So, pag lumagpas kayo, kailangan nyo i-declare sa Singapore Customs. Trabaho yon at madedelay kayo. Ito lang yung mga combination ng alcohol na pwede nyong dalhin sa Singapore. So, 1 spirit, 1 liter of wine, and so on. Yan. Hindi kayo pwede magdala ng masyadong madami. So, make sure lang na under kayo sa criteria nito that you are 18 years old and above and you've spent 48 hours outside Singapore bago kayo dumating. Hindi kayo galing sa Malaysia. And so on, yan. Tapos yung bakwa, guys. I'm not sure kung familiar kayo kung ano yung bakwa. Ito yung Chinese meat na binabarbecue. Pwede kayo magdala pero onti lang. Famous siya sa Singapore kung hindi pa kayo nakapag-try. Next is cigarette. So, may limit din to. Siguro, at least 1 box, siguro enough na yun. Tapos, tipirin nyo na lang yung sarili nyo. For processed food naman, maximum of 5 kg ang pwede nyong dalhin per person. So, pwede rin kayo magdala ng meat, karne,
fruits, and vegetable. So, merong limit yan. You have a maximum of 5 kg for meat products. So, dapat din under yan sa country na to. Pero don't worry, if you're coming from Philippines, pwede nyo dalhin yan. For seafood naman, you have a maximum of 2 kg. Any fish product or frozen or cooked, and maximum of 2 kg. For fruits and vegetable naman, huwag masyadong marami. Sabi dito, small, reasonable quantity lang. So, my next is the travel tips about your money. Just bring enough lang, don't bring too much. Papalitan nyo na siya ng Singapore dollar. Kasi merong, limit yan. Pero, naman tayo, problema ng mayayaman to, 20k na SGD or 10k USD. Yan, i-declare nyo yan. Kasi sa Singapore, most of the shops here accepts credit card or debit card as payment. But just take note, merong international fee, depende sa card nyo. Don't forget, meron kayong GST refund kung nag-shopping kayo. Sayang din yun, guys. So, travel tip naman for packing, make sure na sarado yung bote or yung mga fragile item nyo, or yung mga bote na takip, lagyan nyo ng tape, isil nyo mabuti. Pwede rin naman ibalot nyo sa t-shirt or sa damit. So, magdala lang din kayo ng travel size containers, extra small bottles na pwede nyo dalhin. Kasi nga, merong limit na 100 ml per liquid. Diba, mga OFW, minsan gusto natin dala yung pamilya natin ng mga tosino, longganisa, ayan. Pwede nyo dalhin yun. Basta ibalot nyo lang sa plastic or dyaryo. Pero I suggest lagay nyo sa black na plastic. Never pa kaming nasita kapag ito yung plastic na ginagamit namin. So, kung magdadala kayo ng power bank, hand carry or check-in, it's up to you. Basta below 20k milliampere lang. And then, wag nyo na lang gamitin sa flight. Just to be safe, guys. So, this is the end of our topic. Anytime na nasa airport kayo, all baggage or subject, pwedeng i-search ng officer. Kaya, dapat alam natin yung mga dala natin. If you're not declaring anything, pumunta lang kayo sa green gate. Huwag na lang kayo makipag-eye contact. Dire-diretso lang para hindi na rin mascan yung dala nyong maleta. Sayang naman yung mga longganisa tsaka tosino, di ba? Baka makita. If naman meron kayong dapat i-declare, just be honest. Kasi mahirap na pag nasita kayo. Dito pa naman sa Singapore, ang daming fine at saka mahigpit dito, may penalty. So, yun lang guys. I hope nakatuloy yung video na to. Or meron kayong question, just comment down below. And I would love to answer all your questions. And so, maraming salamat and I hope to see you again on my next video. If you haven't subscribed, please do. And see you again. Thank you.